Mark chapter 1 verse 12 hanggang 15. Pagkatapos, pinapunta agad ng Espiritu si Jesus sa desert. At 40 days siyang nandun. Tinukso siya doon ni Satan. Maraming mabangis na hayop doon pero tinulungan siya ng mga angels. Nung inaresto si John, pumunta si Jesus sa Galilee at nag-preach ng magandang balita galing sa Diyos. Sabi niya, ito na ang panahon. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo at maniwala sa magandang balita. Right. So, dun sa verse 12, pinapunta siya ng Espiritu sa desert. This was, nung nag-fasting po siya, prayer and fasting for 40 days. And maraming mababangis na hayop doon, pero tinulungan siya ng mga angels. So, this would defy yung mga aral na wala ng angels sa New Testament, kasi yung angels lang daw nagpapakita sa Old Testament. Pero 'di ba, alam naman natin angels yung nagpakita kay Mary nung in-announce na magbubuntis siya kay Jesus. Angels din yung nag-serve kay Jesus the moment na na-test and tempt siya for 40 days. And then jump tayo dun sa inarest si John. Na-aresto na po si John the Baptist. Pumunta siya sa Galilee and ito yung preaching niya. Ito na ang panahon, malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at maniwala sa magandang balita. Is declaring na parating na yung kaharian ng Diyos. This time, sa panahon po ni Jesus, ang Israel po ay nasakop ng Roman Empire. They are under the colonization of the Roman Empire. So, sobrang hirap ng buhay kasi hindi nila pwedeng talikuran yung kanila pong nakagisnan, tradition at kanilang way of life na mag-tithes, which is all the other tribes except from the Levites are required to give 10% of the produce ng lahat ng meron sila. Hayop, prutas, lahat ng produce. 10% nun dadali nila sa templo. Kasi nga, yung mga Levites hindi sila pwedeng magtrabaho ng ibang trabaho. Ang trabaho lang nila nandoon lang sa temple, tapos gawin lahat ng requirement ng law. And hindi rin sila allowed, ang mga Levites po ay hindi allowed na bumili ng kahit anong property. They have to live there in the temple, grow old there, serve there, and die there. Ganun talaga ang Levites. Kaya meron pong tithes. And dumating yung Roman Empire, sinakop sila, nag-require ng buwis, ng tax. So doble-doble, nagta-tithes na, nagta-tax na. So sobrang hirap ng buhay nila and they're waiting for a David-like savior. Yung tipong darating na parang David na tumalo kay Goliath, tatalunin din yung Roman Empire. They are looking forward for that day to come. And then this guy na may prophet pa na nag-prophesy ng pagdating niya, which is John the Baptist, prophesied the coming of the one who's greater than John the Baptist. And then this is Jesus preaching, saying these things. Hey guys, the kingdom of heaven is at hand. Repent from your sin and believe in the good news. Naranasan nyo na yun, yung nakareceive kayo ng balita na sobrang wow, ang sarap, tapos mali ka lang pala ng pagkaintindi or na-prank ka lang. Sa office dati yung boss namin, nanlilibre yun talaga ng out of the country tour. Tapos parang prank nila ako, nasasama niya ako sa Hong Kong. Hindi naman pala. Sabi ko sa kanila, dapat yung prank, yung mga ginagawang prank, yung papapasamain yung loob ko. Tapos, ang plot twist, maganda pala. Halimbawa, paprank nila ako na, hey guys, pupunta tayo ng Hong Kong, pero hindi ka kasama. Tapos, yung plot twist, kasama pala ako, di ba? Parang, it's a prank, kasama ka, parang ang saya. Kasi yung prank nila, pangit eh. Sabi ni Kuya Ryan, sabi niya, Ron, sama kita sa Hong Kong. Hindi sobrang, talaga kuya, sure ka? Oo nga, sama ka, mag-prepare ka na. Di si impake naman ako, si prepare. Tapos yung plot twist, it's a prank, hindi ka kasama. Sabi ko, kuya, dapat yung prank masaya yung yung ending eh. Ito yung ending malungkot. So ganun yung nangyari sa Israelites. They are looking forward for the Davidic Messiah who would save them from the Roman Empire. And then, di nila alam yung sinasabi ni Jesus na kingdom is an inward kingdom. It's from within. Wherein si Jesus magiging hari siya sa puso mo kasi siya na yung masusunod sa buhay mo. Yung maghahari yung Diyos sa puso mo. Hindi siya yung outward kingdom na
may mala David na tatalo sa Roman Empire, tapos magkakaroon ulit ng sariling bansa yung Israel. And hanggang ngayon nga, kung tutuusin, alam niyo yung templo na to na pinaglilingkuran or pinag-aralan or pinag-iistayan ng mga Pariseo, ng mga Levites, ngayon po ay templo na po siya ng mga Muslim. I have nothing against Muslims, pero the point is, hindi kingdom like what they expect to be yung dinala ni Jesus. Pero this kingdom is really amazing, kasi to the point na in the communist countries, in the kingdom countries, in the republic countries, there is a kingdom that cannot be seen with the bare eyes. Ito yung kaharian in this halimbawa sa Pilipinas. Ako po ay parte po ako ng Kingdom of Heaven. Pero syempre nasa Republic of the Philippines tayo, di ba? Pero I'm part of the Kingdom of Heaven because I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. And I believe in Him and everything that He taught. So I'm part of this kingdom, and I would like to invite you all. Tanggapin niyo yung invitation na to ni Jesus na magsisi sa kasalanan. Kasi naririto na yung kaharian niya. To anyone who believe in Jesus and believe in His teachings and obey what He has taught, ibig sabihin sa puso mo, pinaghari mo na yung Panginoon. You are part of this kingdom. And this kingdom is eternal. This kingdom starts here on earth. Hindi to mag-start pag namatay ka na, tsaka pala magkaka-start ng Kingdom of Heaven. Hindi. Nangyayari na po yung Kingdom of Heaven, and we would like to invite everyone. Let's go. Come here, join us in this kingdom. Hindi siya nakikita ng mata, pero in this kingdom, sagot ka ng hari. Sa kingdom, sagot ka ng hari. Hindi papayag yung hari na mapapahiya yung pangalan niya na dito prosperity gospel pero matik for sure, hindi papayag ang hari na mapahiya yung pangalan niya. Yun na lang, hindi ko na elaborate. Sagot ka ng hari. So, yun lang.